Hello everyone! Welcome back to our channel. Andito tayo ngayon sa Molino, Cavite. Meron ulit tayong next love story na sana kapulutan natin ng inspirasyon. Kasama natin ngayon, Alan and Pat! Bumati muna kayo sa ating mga viewers. That's your camera. Hello! Good day. Hello, hi. Good afternoon, everyone. Welcome to IWAF! How long have you been married? We just turned 5 years last September. 5 years! Hindi pa pwedeng maghiwalay, no? Wala namang balak. Walang balak. Yes. Paano kayo nagkakilala? Ikaw, gusto mo ikaw magsimula or ako? Ikaw na version. Okay, so my version is parang... May sarili-sarili silang version. Tignan natin kung pareho. Then nung we were in the same running community, the Bull Run. So, the Bull Runner. Tumatakbo pala kayo. Yes. So, okay. Doon kami, siya is parang, earlier batch. So, batch 2014, ako batch 2016. Tapos, when we are running, siya naman yung parang, level 1 coach namin before. So, parang we just know as coach and runner that. Level ano ka? Wala. Di ako na-coach. Okay. So, lang talaga ako runner and one-time marathoner dun sa TBR. Tapos, parang fast track 2017, nag-greet ako ng Happy New Year. Parang 2016 crossing 2017. Ikaw naman na. Yes, yung typical. Madami ako, message blast for everyone or friends. Tapos, feeling niya na special message yun to him. Nagpaparamdam. Oo, tapos yun. Tapos, nag-chat siya, nag-reply ka a few days after, and then doon na nag-start lahat. First date namin is actually running din. So, from Makati to BGC and Tapos, anong ni-reply niya? Naman, yung reply niya is, kamusta yung running, ganito, or how often do I run, ganun, blah, blah. Pero feeling niya kasi talagang may special meaning pagka-message ko sa kanya sa ng Happy New Year. Kasi nga, yung 3 words. Pero blush pala siya. Oo. Okay. Oo. Ikaw, so anong version mo? Wala. Parang nag-message lang siya yung sa akin ng Happy New Year. Happy New Year. Tapos sabi ko, nagulat lang ako sa messenger. Sabi ko, okay, nag-greet back ako. Tapos, chinek ko, sabi ko, parang hindi ko naalalang friend ko to. Tapos, chinek ko. Saan ba? Messenger. Okay. Tapos, sinerch ko, ay, friend ko nga. Sabi ko, paano ko siya? Tapos, tinignan ko yung mutual namin na friend in common. Tapos, sakto, kadikit ko yung isang common friend namin. Di tinanong ko, kamusta tong, kilala mo to si ganyan? Oo, ka-opisina ko, ganyan-ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, parang, single ba to? Tapos sabi ko, bakit may bala ka? Pwede. Pwede. Sabi ko, kasi hindi pa nagre-reply. Sabi ko, sige, sabihan ko. Ayun, tapos, it's where we moved from Yan there. ang nagsimula. Pero when you first met her, or each other, was it love at first sight? Or Hindi naman. Parang, I liked her physically. Okay naman. Pero, syempre, kasi siyempre, marami ka ng field relationships, medyo nagiging mas picky ka. Mas nagiging choosy ka, tapos may mga certain parang character na hinahanap ka na. So, hindi ka pwede mag-rely porke maganda, cute type mo. You have to get past yung physical appearance. Kasi nga, kung hindi kayo same ng values, ng absolutes, magsasayang lang kayong dalawa. Actually, hindi lang sa'yo, pati yung sa kabila. Parehong masasayang oras ninyo. So, ganun din sa'yo? Wala? At first sight? Wala naman. Yun nga, parang yung talagang ko nun is, I look up to him as coach namin. Actually, pa yun, few kilos ago. Technically, sobrang, I think, he is on his prime, and I am on my, siguro, parang fittest, if ever, yun. So, kasi medyo hardcore din ako. Hardcore runner siya previously. So, pero when did you date? Yung parang nagustuhan mo na, ay, kurso ko to. Siguro after ng first date. Kasi, first date, hindi na siya... Pero paano nangyari yung first date? Random, diba? Random lang siya. Random na parang, do you wanna run? Parang that was... Di ba after New Year? Tapos yung first Sunday nung New Year, parang, do you wanna run with me? Ganon, blah, blah. Tapos parang yun nga, nag-meet kami sa Makati, Ayala Triangle. Tapos from Ayala Triangle, nag-run kami to BGC.
parang almost 2 hours run siya. BGC and then back to Makati. Sino nagyaya na run? Hindi, kasi yun talaga yung gawain namin nun. Yung we join mga LSDs. Walang nagyaya sa isa't isa. Run tayo dito. Siya yung nagyaya. Tapos parang after nun, yung entire 2 hours na run namin, wala kaming, there's no dull moments. Or no boring, parang conversation. Parang continuous lang, spontaneous lahat ng conversation. Feeling namin nag-jive. And then, may mga topics na talagang nakakatuwa lang na we have to get to know each other din. So kailan yung parang pinaka-formal na nag-date na kayo? Date? Na parang liligawan ko na to? February ka ba? Parang Feb kagad yun. Kasi parang after, I think second or third date, parang tinanong ko na sa kanya kung ano yung, parang I think before kami nag-date, tinanong ko sa kanya parang 5 absolutes niya. Tapos sinabi ko rin sa kanya yung 5 absolutes. Ano yung 5 absolutes? Kasi parang, sa akin parang it came to a point kasi parang late na kami nagkakilala, 30 plus na ako. So 30 plus. Ako almost late 20s na. Mas okay yung ganung range ng age. Yeah, so stable na. It came to a point in my life na I was looking for absolute. Sabi ko nga parang... Date to marry na. Parang, syempre like sa akin, hindi naman... Actually, it's subjective, no? Depende sa tao. You can have a lot of absolutes Pero syempre, the more... picky ka, the more harder, parang statistics yan So sa akin, 5 lang yung basic naman. So parang, I chose my 5 absolutes, like sa akin, infidelity, number 1, ayoko yan. Ano yun? Infidelity. Okay. So, tapos, ayoko rin ng negative. So, gusto ko marunong din sa financials, tapos family-oriented. Siyempre, kung close siya sa family niya, close ako sa family ko. Pag nag-family kami, malamang magiging close din sa amin kasi parehong, 'di ba? Parehong yun yung tapos yung panglima, ano ba yung panglima natin? Tingnan mo sa bawasan mo na lang, 4 na lang. Pero nasa balik. Yung alam ko na, parang continuous growth. Continuous growth na parang either mentally, physically, spiritually, and there should always na strive mo improve sa progress sarili. Yeah. Okay, sige Pat. Kailan mo nalaman na siya na? Parang ano yung nagpaibig sa'yo sa kanya naman? I think ano yung nakita mo sa kanya? Hindi, siguro nung time na yun nga, we jive a lot in terms of communication. Maybe those times kasi parang I know na may love language that time. And it's more of affirmation. So he tends to parang affirm me in terms of, let's say for example, if I've done something good or kumbaga yung typical na conversational. And then tapos dahil nga yung sobrang swak kami dun. Although ako I don't have any written na 5 absolutes, pero in my mind that's what I want then also. So nung inopen up niya sa akin yung topic na yun, sabi ko, in fairness click siya dun sa what I'm trying to achieve. Tsaka mas substance yung absolute niya. Tsaka even yung first run date nga namin na may mga ganun actually doon na yata natin unang, hindi pa namin totally na-discuss, pero may mga ganun na kaming topics. So parang, ang masyadong malalim na agad. So parang, we can communicate or have a conversation sobrang serious. Meron din na parang funny lang, or kulit-kulit lang. And then, yung for personal growth din. So may times na parang nagfo-flood siya sa akin ng, watch this video. Yung mga, ang pangalan nung sa YouTube videos. Basta yung parang for personal growth. And then parang I was, at that time, although kinda late bloomer, parang pinush ko na rin na, okay, I need to have that different level din on me. Parang ganun. Parang for personality. So, nung nanliligaw siya, ano yung nakita mo sa kanya na, okay na, sasagutin ko na to? I think in one word lang, parang click kami, gano'n. Click in a sense na everything matched. Parang not really everything, pero at least kung ano yung mga, yun nga, nung time na yun, nagkaroon ng absolute. Yung pinaka-absolute kasi namin na nag-top sa aming dalawa, yung parehas ka infidelity. Definitely, we don't want that to happen to both of us. So technically, that's the trigger point which is, I think, if anything or standard-wise is aligned, madali kayo mag-match regardless of what
problem or challenges you will Sa lalaki, hindi common ang infidelity Bakit yun ang number 1 mo? Kasi syempre gusto mo yung values sa family, Siguro may pagka-traditional din ako kasi syempre when you get married, you're giving your name na sa babae, di ba? Tsaka syempre, as a typical male, syempre gusto mo ikaw yung provider tsaka yung protector. So, kumbaga kaharian mo yun. Why would you let something rotten inside your castle or your kingdom? So, medyo ganun yung concept. When did you realize na I have to propose with this girl? Ayahin ko na siya magpakasal. Ano yung instance na sabi mo, ayahin ko na ito magpakasal? Ano yung parang moment na yun? There's 3 actually. Kasi one of our ninangs had a bazaar sa BGC. Tapos I told her na parang close friend ko talaga. In that time, hindi pa namin siya ninang sa kasal. Close friend talaga namin siya. Tapos parang second mother na yung tingin ko dun. So I mentioned it to her. Back then, nasa bank pa rin ako, pero I was not able to go kasi weekdays. So, nagpunta siya. So, I was very impressed na nagpakita. Bakit siya nagpunta? Parang sinabi ko lang, close na, support mo yung bazaar nila, yung event nila. Parang, hindi niya bazaar yon pero sila yung ng event, yung organizer. So, support mo, punta ka. So, pumunta siya. I don't think, may kasama ka ba? I think I have one friend. Parang nagpunta sila, tapos nagpakilala siya. So, number 1 yun, I was impressed kasi it takes a lot na pupuntahan mo kahit hindi pa kayo na-introduce. Diba? Tapos number 2 is nung nag-US naman ako, she went to my family kasi parang pag weekend, maalis din kami ng family ko, mall or dinner, stuff like that. At that time, nasa US ako nagbabakasyon. Tapos she went to the house to... Kahit wala ka doon? Yes. Even so, parang nag-trigger na talaga yun. Tapos yung pangatlo naman, after I ran Chicago Marathon, parang na-realize ko na okay na ako. Tapos na yung bachelor na days mo? So parang kaya ko na mag-settle. Parang wala na akong regrets na yung ganyan yung aalis ka ng bansa, ikaw lang iniisip. Parang okay na. Alam ko na hindi ko na siya mamimiss. Kasi nandun na lahat ng kailangan mo. Of course, syempre, you want things to get better. Parang settled ka na kasi. Parang yun eh. So tapos, how did you propose to her? Meron bang magical na nangyari? Or wala naman? Or simple lang, will you marry me? Walang mga pasabog? Nagpasimple lang ako. Parang kung may run training dun sa isang lugar ng friends namin. Tapos, sakto kung nag-video siya. Videographer kasi. Nagka-camera. Tapos, ayun, nakatago sa cap ko yun. Tapos, nag-propose ako. So, maraming nanonood? Mga super friends. Mga close friends. Run friends. Hindi ko alam kung lang siguro. Pero kinausap mo ba sila or what? Oh yes, everybody knew. So, pasimple na, kung kausap siya, yung isa kong male na best man yung may hawak ng ring, tapos dahan-dahan niya binigay sa akin, nilagay ko sa cup ko, until yun, dapat ipakita natin yung clip na yan. Mukhang exciting. Hindi ka prepared for that. Siyempre, may mababawluhan ito. Yeah, tapos, kinasal na kayo after 1 year pa yata. 2018 niya tayo yun eh. Yung proposal, tapos after 1 year, kinasal na kayo. Pero before you got married, ilang years kayo or months boyfriend-girlfriend? I think more than almost 2 years. 2 years? Matagal din 2 years. Tapos 5 years ngayon. Parang 7 years na kayo. Kung kasama mga boyfriend-girlfriend. Oo. Pero technically parang fast din. Kasi yun nga lang, parang I think we're ready that time na rin. Sige. Nasa married life na tayo. Yung sa telepono nyo, pagka may lumalandi sa bawat isa sa phone nyo, alam niyo ba yung password sa bawat isa? Personal niya, parang meron kayong privacy. Yung phone niya, phone ko. Alam niya yung password ko.
Hindi ko alam password alam niya. mo, hindi mo lang pero hindi ko alam niya. Binigay niya sa akin pero hindi ko tinatandaan kasi hindi ko habit mag-ganon eh. So parang so sa akin, free ko naman pinapa-access. Pero nag-aaway lang kami pag pinapalitan niya yung setting. Setting ng kunwari, color? Yung brightness. Kasi kunwari ako mababa, low brightness ako sa high brightness. So sa akin, wala akong issue sa privacy. Ang na-irk ako pag gano'n, yung pagtingin ko, ang dilim-dilim, wala akong makita. Sobrang Tapos, mahilig ako manood ng mga podcast din, pero sa YouTube, hindi yung sa Spotify. So, medyo visual kasi ako. So, yung nakaganyan, igaganito ko. Tapos, taktak ako ng taktak, ayaw. Tapos naka-lock screen. Naka-lock screen pala. So, ma-high blood ako sa kanya. Pinalitan mo na naman yung setting. Nananahimik ako nanonood. Pero hindi pa nangyari na may lumandi sa kanya sa phone niya, sa'yo o sa kanya. May nangyari bang instance na ganun? Wala naman. So far, wala namang nag-a-attempt. I see to my life na wala na yung ganun. So, wala kayong privacy sa phone nyo? Ako, wala. Parang hands-off. Actually, nung bago kami, sinabi ko naman sa kanya, I can give you access if may insecurities ka. Pero temporarily. Pero syempre hindi yung sa social media hindi yung sa financial. Sa social media, syempre yung pera ko, syempre hindi mo na mabibigay yun, di ba? Tapos ano yung usually pinag-aawayan niyo? Mga petty things lang ba? Maliliit? Ngayon married na ba? Ngayong married na kayo. Super petty. Like, anong isusuot? Saan kakain? Like, or I don't know. Pero para sa akin, ang babae kasi parang sila, pag kinasal ka na, parang sila, kung aware ka sa mga superhero movies, yung mga, di ba, Captain Marvel, mga ganyan. So, si Captain No Fun. Ang babae, si Captain No Fun. Kasi di ba may mga time na galing ka sa trabaho, kakauwi mo lang. Pag uwi mo, maliligo ka, kakain, tapos, ayun, nakapatulog ka na. Kakahiga mo lang, tapos biglang, natutulog ka na, mahiga ka naman. Kakauwi ko lang, kakatapos ko lang. O kaya minsan, may family gathering or friends, kausap mo. Pag nag-enjoy ka, uwi na tayo. Uwi na tayo. Uy, wala ko. Yung siguro parang... Sa'yo, ano naman? Hindi, yun. Yung minsan pagka kinukulit ko siya na, do this, do that. Pag inutusan ko, tapos parang few may seconds. Delay. Oo, may delay. Tapos sabi nila, wag mo lang gawin, gagawa ko na. Pero nung nakakakita ko ng video clips na almost all vibes pala is ganon. Ganon. Okay lang, we can relate. At saka yung mga lalaki naman din kasi ganon. Oo. Very few lang talaga. Aalis kayo, siya todo bihis, tapos ikaw. Short t-shirt, tapos slippers. Parang ngayon nga, naganda si Pat. Tapos, simple lang. Tapos, how do you handle the fight ba? Meron ba kayong pagka nag-away kayo, kailangan, bago tayo matulog ngayon, kailangan isolve na natin to, or matulog muna tayo bukas na. O kaya naman, nagpapalipas pa ba kayo ng linggo o araw bago nyo isolve yung isang away nyo? Wala naman. Paano? Para sa akin, well, for me, wala naman in particular. Pero, by God's grace, nare-resolve naman ka. Agad-agad. Yeah. Before siguro, parang overnight. Kasi you have to think then at the end of the day, as long as hindi naman yung, again, back to the absolutes, as long as hindi naman ganun bigat yung gravity, it's something that's, diba, it can easily be handled. Wala pang nangyari na inabot ng linggo or araw? Wala pa naman. Siguro may araw, pero not linggo naman. Tapos ngayon, yung medyo tumatagal na kami, karan na nainis ako or something. Yung pag inutusan ko or nagkataasan kami ng voice, biglang naman, few minutes or hours, either ako na yung magsasorry or sabihin ko, hindi ka ba magsasorry dyan? I-open ko na agad yung combs na hindi ka ba magsasorry dyan? Tapos sasabihin ko, sorry. Siya kausapin. Sorry. Ay, ganon. Dapat yung patagal. Sorry. Yung parang hindi niya ina-admit 100%. Pero ganon yung voice ba pag nag-sorry? Wala man lang lambing na, sorry na mahal. Walang ganon. Parang pa din, medyo may pride pa rin ba? Yung parang nahihiya siya na i-admit pa din. Pero nagsasorry naman. Pero meron ba times din na minsan natulog na lang kayo, bukas na tayo magbate? Ngayon, mga moment na to, wala na. As in, talagang we settle it. Kasi pagka as time goes by, na parang yung mga petty things, pabayaan mo na, okay na tayo. May mga ganon, diba? Or parang it's part of the part of the game or something. Kaya, hindi kasi mawawala yun. Yes. Tulad ng ibang relationship, dumating din ba sa point na muntik na kayo maghiwalay? And kung dumating man yun, how do you save the marriage? Siguro once nung hindi pa tayo kasal. Pa during the marriage, wala?
Boyfriend-girlfriend lang meron? Pero, babaw lang din. May mga times na inaasar ko siya noon. Susuli na kita sa tatay mo. Pero how do you recover from that? Kunya naghiwalay kayo ng ilang araw. Paano kayo nakabalikan ka agad? Wala pa nangyari. Pero kapag gano'n nga, since, di ba yung communication is key or open communication is key. So we tend to parang have a table discussion. We had this parang negative aspect of ours. What are we gonna do about Paano ma-avoid next time? Kasi syempre, anong trigger, there were namin i-assess. Adjustments Like, siya kasi ang love language niya, affirmation. So, dati kasi nung simula, I was very brutally honest sa mga sinasabi ko. So, nung tumatagal na, it goes both ways. Kasi kung sobrang brutal mo, tapos love language niya, affirmation, masasaktan talaga yan ang gusto So ngayon, medyo gentle ka na. Gentle mo, tapos, syempre, nandun pa rin. Kasi kung affirmation siya, if she does something good, di ba, you call it out din. It's the same, hindi naman pwede porque reklamo. Okay. What do you love most about each other? Ikaw muna. Ano yung gusto mo sa kanya? Lahat naman. Tulad ng, bagay ka ng 10. Charot. Ano yung most? Malambing. Mapagbigay, yung groundedness niya to help others. Uy! Bayad? Yun. Yung pag mahilig siya sa outreach. So, okay. It keeps me grounded din. Diba? Tapos minsan, pag may opinion ako na feeling ko masyadong ako yung tama, she corrects me also, which is I'm open to that. Ikaw, Pat. What do you love most about him? Magaganda yung sinabi sa'yo Oo nga Paano ko ba tatapatan? Hindi. I think yung just being honest dun sa scenario. Let's say for example, may times na I'm becoming, hindi naman lazy. Basta yung parang, hindi na ako, usually diba we have targets. So pag yung target ko or goal ko, or yung action ko towards the target, is medyo misaligned na. Iko-call out na ako na, hey, parang hindi na yan part of your plan or regional plan or something. Or hindi na yan kakatulong sa growth or something. Yun, kino-call out niya. So that honesty actually helps me a lot. Plus at the same time, yun nga, yung affirming me a lot. Lots actually. Hindi man siya yung typical na, oh, you're so ganito today. Pero you feel na every time he spoke, has that genuineness or yung sincerity talaga. Plus, at the same time, yun. Tapos I think yung isa pa is... Wala daw physical attribute. wala. Yung parang yung siguro yung last. Parang, minsan, dati kasi, I think yung start ng relationship namin, hindi siya, sinabi niya talaga sa akin na hindi siya nagbibigay ng flowers. Yun yung una. Tapos nung medyo nagtumagal, sabi niya once a year daw. Or basta depende kung kailan. Di ngayon naman parang I am actually quite surprised. Lagi niyang nile-level up lahat ng efforts. Nako, so next niyan. One year. Flowers of pera na yan. May ganun naman na. Pero parang nile-level up. Every occasion is parang quite special for the both of us. I mean, especially for me, like my birthdays or anniversary or even yung random dates. Minsan sobrang kaka-research niya is, new activity or masyadong innovative. Kumbaga sa term natin in IT, innovative siya or something. So, I think, yun yung mga nagustuhan mo sa kanya? Very lang, oo. Tapos, financially, Okay. Yung medyo, masabihan ka na, masyado ka nang magastos dyan na hindi ka na nag-iipon ka pa ba? Yung mga simple call-outs like that would definitely okay. Nung nagsama na kayo sa isang bahay, ano yung mga discoveries niya sa isa't isa? Kasi iba pagka boyfriend-girlfriend, di ba? Iba pagka married na talaga, na nasa isang bubong na kayo. Ano yung mga discoveries niya sa isa't isa? Siguro yung high level. Huwag muna tayo sa LLD. HLD lang tayo. Hindi, siguro siguro there will definitely be a point in time na parang, di ba, dahil nga we're both working, parang may tendency na to become messy. I mean, ako personally din, or even pero, I mean, from time to time naman, I mean, we know na, I don't like this. I don't want you to be like this.
So, naano naman namin dahil nga pag sobrang brutally honest na nakakairita ka, ganito, gano'n, or something. Tapos, I think, may times na siguro hormonal thing pag girls. I think napansin niya sa akin. Lahat ng gawin mo, no? Mali. Pinapansin? Hindi, tsaka minsan... Parang huminga ka lang. Hindi, tsaka minsan siguro may downside, hindi downside yung term pero as a lady or sa woman, parang may may down days ka talaga. Na I think he need to cope on that. Oo. He need to cope on that para lang hindi kami mag-clash. Okay. So, ikaw, Alan, nung nagsama na kayo sa bahay, ano yung na-discover mo sa kanya? Iba kasi pag nag-out of town kayo, travel, pag talagang nasa isang bahay, ano yung mga na-discover mo sa kanya? Mas chill siya kasi. Ako, lalo pag travel, ako talaga yung I mean like yung nagpaplano lahat. Okay na. Siya rin daw nagbabayad. Ay, kaya ikaw yung financer, pero ako yung nagpaplano. Hello. Hindi, pero gagawa siya ng plan na itinerary. Pero pag nandun na, ako talaga yung, gising na, ganito, ganyan. Tapos mas organized ka. Tapos organized siya on that moment. Like nung nag-US kami, gulat siya. Parang, akin na yung mga labada. Pupunta na ako sa laundry. Never ako nakasama sa kanya sa laundry. Never siya nakasama. Talagang ako yung pupunta. Sobrang, pero at the same time yun, galit siya sa akin pag naiirita siya kasi para akong ahas pagpasok ko. Dire-diretso. Ubad na lahat. Parang ahas. Pero nasushoot mo naman doon sa lagayan. Wala na sanay na ako. So, wala nang, hindi na sumushoot yung damit. Pupulutin ko na lang, just lagay ko. Tapos usually, pag nagkaaway kami, binubulungan ko na lang si Daisy. Sinasabi, huwag ka lalapit sa mami mo, kaya siya sa... Buti pala nandiyan siya. Ano ba name ng dog niyo? Daisy. Ano pa anong lahi niya? Maltese. Okay. Tapos nagagalit siya pag binubulungan ko. Mas naging favorite na kasi siya. Okay. Nung single kayo, nag-pray din ba kayo kay God na bigyan niyo ako ng partner na ganito? O kaya, siya ba yung pinag-pray mo kunyari? Natupad ba? Or hindi kayo nag-pray about your magiging future partner? Ako, personally sa akin, nag-pray ako kasi parang ayoko na talaga, pagod na ako. Sabi ko, kung gusto mo gawin matandang binata ako, okay lang sa akin, tanggap ko na. Sabi ko pa, 5 lang naman, absolute school. Bigay mo na yung 5. Okay. Sabi ko, kahit pilay, okay lang. Basta masunod yung 5. So, nung nag-pray ka ba, natupad naman? Natupad naman. Siya ba yung tinag-pray mo? More than what I asked for. Ikaw, Pat, nag-pray ka rin ba nun? Or hindi? Actually, both prayer tsaka sinulat ko siya. Meron, ilan talaga yung mga girls, no? Dati kasi yung I'm joining the feast. Yung, if you know, yung sa Catholic. So, doon, meron novena to God's love. So, parang may 5, yung prayer. Tapos, I think sa third prayer, nakalagay doon na, sabi kasi nung nila Sir Bo Sanchez, Mr. Bo Sanchez, to in the feast, if you will be parang requesting for a goal or to grant you something, prayer request, etc. Be accurate as much as possible. So parang tama, yun nga sabi. Yung may sinulat ako doon, I want to be engaged 2018. Actually, very accurate. Sobrang galing nga ni Lord 2018. Pero sinulat ko yun 5 years ago. So mga siguro 2013 to 15, yung gano'n. 2018 and get married 2019. So, parang nung nag-propose ng 2018, sabi ko, shucks, na-check ko na yung... Natupad. Yung isa dun sa isang prayer. Yung sa prayer number 3, dalawang yun. Tapos, in-schedule din namin yung wedding 2019. Parang sabi ko, natupad din. So, actually, halos lahat nung nasa novenas, yung prayer ko dun, natupad. So, parang sabi ko, God is so great. Na parang everything... as long as it is on His will, it will definitely happen. Prayer works talaga, guys. So, mag-pray din kayo ng future partner nyo, Kasi it works. Yes, totoo yun. Pero do you pray together ba? Or individually kayo nagpe-pray? Actually, on that sense, we're not that religious talaga. Siguro I'm more religious than him because of siguro my moms and also some of my friends who influenced me. But the good thing about us kasi is we embody yung whatever Bible verses we read. Or, yun nga, we talk about things na aligned kay God's teaching. So, technically yun, maybe more presence would be needed to happen for both of us. Okay. So, pag nag-pray kayo, separate? Walang together? May together. Siguro, during pagpatulog na,
evening routine, gano'n. Okay, yung morning sa weekends, yung Bible verse, diba? Ako yung daily siya kasi usually, pag magkasama kami, mainly ng buong morning. Gano'n. Okay. Alan, what's the biggest blessing na binigay sa'yo ni Lord? That's too many to mention. Sige, bigay ka ng 1,000. Kahit isa lang. Family, work, health, people surrounding us, even my clients din ako sa bank na I feel very blessed to have them. Everything kasi I see to it, I don't like to think na I'm entitled to anything. Sabi ko nga lagi pagdating sa work, just keep your head down, keep grinding. Kasi eventually, if the one you're working for doesn't recognize your effort, someone else will. That's my motto. Parang sa basketball lang yan, di ba? Sa mga sports, you just keep showing up, di ba? Eventually, kung hindi ma-realize ng team mo yung value mo, may ibang magte-trade kukunin ka eh. So, it works the same in life, work. So, para sa akin, pagdating, I see to it, actually, she doesn't I don't think a lot of people know, pero actually, I don't pray, pero I'm always thankful to God on a daily basis. Kasi nga, the blessings I have, it's too much to mention, pero compared sa problem, like, for example, me, sa work, my problem is getting more clients. A lot of people's problems are having food on the table. My problem is first world compared to theirs. Correct. Diba? They have problems on where to sleep, where to eat, and everything else. And, diba, kung what their future is. Whereas me, hindi naman ganun. Yung problema ko lang, diba, pag naputulan ng internet, wala tayong internet. Diba, parang, and you really can't rant about it. Kasi, diba, sobrang first world eh. So, pag ganun, wala, pakapalan ng mukha, lakad ka sa tabi-tabi, pakilala ka, baka gusto niyo open account, diba, parang, what's the worst that could happen? Wala, diba? Parang, and what could you complain, diba? You're eating 3 times a day, you're getting decent salary, you're more than blessed na. Parang my family is all okay, her family is all okay, we have good relationship, we have this cute little baby, diba? And, diba, I'm getting to get introduced to you and your team, your platform. Parang, there's really nothing so much to rant, diba? Yeah. So, kung blessing, mahirap talaga bilang. Well, for me, yun sa akin. Ikaw, Pat, ano yung biggest blessing siguro, na binigay sa'yo? Since madami na siyang na-mention na it's almost similar din to me. But for me, siguro, yun nga yung God's provision. I never parang imagine that, let's say, for example, my life would be like this now. Let's say, for example, 10 years back or 15 years back, parang syempre, I always seek lang yung parang the simplest thing in life. Pero parang God has given me more than what you asked for. Oh, actually, more than what I asked for, or maybe more than what I prayed for. So, parang, yung sinasabi ko nga, lalo na nung medyo natitira. Yung even ngayon, kasi I just turned, yung parang may milestone for me this year. Na parang, in my mind, I'm content na with my life. Siguro content in a sense, overall. Pero siguro maybe one more wish would be the one baby, diba? Additional parang blessing to us. But technically, overall wise, life experience, I think financially, we're not, siguro we're rich in other aspect, but not that level rich, diba? Okay. But bottom line is, we're capable to parang, yun nga, as mentioned ni Alan, sustain, and at the same time, to, hopefully, yun nga, I'll be doing some outreach programs and maybe I'll be having certain advocacy then, here and there. So, I think yun, yung to sustain the life that I would really want and also to extend whatever blessing that is given. I think that's parang yun yung major thing na talagang I would like to continue. Like ngayon, I would really want to grind more. Like I'm new to the industry that pinlag ko, no, AI industry. But AI industry, okay. So, but I've been learning a lot with this new industry and I'm happy I'm part of it then also. So, but yun, same kami, medyo sales approach. So, clients. Sales ka ba ngayon? Yes. Okay. So, yeah. Ano advocacy pala ito yung kanina? Baka makahikayat tayo sa mga viewers natin. Actually,
Na-inspire sila sa'yo? Few years back kasi, parang meron akong tinry din mag-outreach. Pero, it's more of an orphanage. Ano din parang nakilala ko din siya through the feast. Yung tahanan ng pagmamahal. So, yun, I'll be continuously, or starting to redo whatever yung nagawa ko before. And then maybe it's gonna be regular thing din also. Regular monthly or annual. Ganon. Tas, you know naman, pag orphanage, di ba? Yung mga kids and stuff. So, hopefully, that I can be one of the many parang supporter nila. And at the same time, yung mga usually din sa eco thing, yung environmental. I'm not full-fledged environmentalist, pero at times, I would want to extend din okay, sige. Balik tayo. Ano yung ginagawa ng bawat isa sa inyo na kinikilig kayo? Kasi 5 years pa lang kayo, for sure, matindi kayong kilig ngayon. Sa akin... Ano ginagawa ni Pat na kinikilig ka? Acts of service kasi love language ko. So kapag... Nilutuan ka? Yung mga ganon, yes. I really feel appreciated pag ganon. Or halimbawa parang... Hindi kasi ako mateki eh. Yung pag may gagawin siya para sa akin sa mga website or apps na... Parang para sa akin, too bothersome. Pero alam mo, kailangan mo. Pero tinatamad ka kasi hindi ka nga teki. So, yun, pag may ginagawa siyang ganon, ayun. Paano ka ba kiligin? Ako. Hindi malaman. Parang walang ganon. pag pinagsilbihan mo siya, pag gumanon siya, kinilig na siya. Ikaw, Pat. Ano yung ginagawa niya na kinikilig ka? Siguro for me, the effort. Kumbaga, kunwari, like, few years back, I think pandemic, parang we had a conversation na I'm just giving 1 flower a year or per annum. O yung parang gano'n. As in, sinabi, parang mind conditioning. Pero, usually naman, what he does is, he gives more than it. Saka yung surprise level, yung parang, he will surprise me to some, like, let's say, for example, special resto or dining experience, or even activity experience na, parang for me, that's a lot for him to research. So yun. Okay. So effort. Oo, hindi super effort na hindi ko naman inaano, parang tawag dito. Hindi, maybe medyo kasi blunt, para ba, serious yung face, hindi masyadong halata at times. Pero deep in my heart na, I'm so lucky then or blessed, 'di ba? Okay. Pinapakita mo ba sa kanya na kinikilig ka? Siguro through thank yous. Talagang I would... Thank you na gumaganon. Di na rin ako masyadong ma-post. Pero pag minsan naman, I tend to appreciate. I'll post it na parang thank you to my hobby, gano'n. Okay. Ano yung ginagawa niyo na together na super enjoy kayo? Watching movies ba to? Netflix? Ano yung together na nag-enjoy kayo? Depende yata sa season. Yung start of our relationship, we really enjoy running before. Tapos ngayon, pag nag-uusap lang about certain topics na parang we're having debates or talking about certain issues like halimbawa lang yung if we're trying to dissect yung Mamba mentality ni Kobe, yung mga gano'n, yung certain practice na what would improve us as a person na pwedeng i-apply on a certain itong taong to, I think very inspiring, nanonood ako na nag-research tapos nag-uusap kami tungkol. In terms of Netflix and movies, hindi kami together doon. Kasi K-drama siya. Okay. Ako, iba rin yung hilig ko. So, mga ilang minuto pa lang kami nag-usap niya, Alan, pero nararamdaman ko yung pagkalalim niya eh. Yung mga serious yan. Masyado siyang seryoso. Meron ba kayong team song na talagang ito yung nagpa-prosper kayo dito sa song na to, na napapa-inlove uli kayo? Ano yung team song niya? Yung team song namin ng wedding is yung Maybe the Night ni Ben and Ben. Ben and Ben, yes. Tapos yung sa prenup naman namin, Make You Mine ng Make You Mine. Between the two, ano mas gusto nyo? O pareho? Magkaiba kasi siyang genre. So pareho nyo gusto? Oo, pareho nang gusto. Tapos meron pa akong isang favorite song ni... So pag nagbibideo, okay ba kayo? Ito yung tinitira nyo? O hindi? Siya lang. Ay, hindi ko kasi kumakanta. Okay. Yeah. Si Pat yung kumakanta. Tapos ako siguro nung sa wedding, related din nung magkikasal na kami. Yung pinaka-favorite ko si dalawa. Yung kay Shania Twain. Okay. Puro upbeat ba to? Hindi. Medyo mga mellow.
Mellow. Yung From This Moment On. Tsaka yung kay Katy Perry, Unconditionally. Yun, mellow din yun. It's a love story-ish. So, hindi mo napapakanta si Alan? Hindi siya ano yung kinanta mo lang once na kumanta ka? Kumanta ka tapos anong kinanta mo? Fly Me to the Moon. Yun lang. Okay. How do you handle each other's mood pagka may topak yung bawat isa sa inyo? Pinapabayaan niyo ba muna siya sa isang sulok? Paano niya ina-handle pagka yung may topak yung isa sa inyo? Ikaw, anong ginagawa mo? Hayaan ko lang siya. Hayaan mo lang siya magtatrabaho sa sulok, bahala ka dyan. Hayaan mo, pagka ilang minuto, after ilang hours, mag-o-okay ka din. Yeah. Ikaw? Sa akin naman, kunwari, minsan di ba usually pag girl may pagka-girl, yung magsasalita ako, magubanga ka na Pero pag na-realize ko, maybe I'm too much, or bigla na siyang, yung hindi na rin siyang, kalmado pa rin naman siya, pero hindi na kami nag-uusap. Ako naman yung maglalaylo. Or ako na yung magpapakumbaba na, mag-sorry, gano'n, or something. So pag yung isa mataas, yung isa mababa naman. Yes. Kasi nung time, siguro nung early start of our marriage, sobrang nagka-clash. Taas. Walang nagpapakumbaba. So ngayon, I think when we balance things out, we know na when to, sino yung kailangan mag-stoop down or parang okay. humble nila. Nag-give and take na kayo. So okay. I think that helps a lot. Okay. Dito na tayo sa pan question lang. Ang tawag sa portion na to ay, sino ang mas? Alam niyo na to, ha? So, ang sasabi ako, sino ang mas, ituturo niyo lang. Either ikaw, o ikaw, ako, o ikaw. Okay? Turo niyo na lang. First, sino ang mas? Sino ang mas malambing? What? Sabagay, dapat sa lalaki talaga malambing. Lalo na pagka may kasalanan. Originally, di ako expressive. Okay. Sino mas matampuhin? Okay. Sino ang una nanunuyo? Both na kami. Depende kung sino may kasalanan? Okay. Sino mas iyakin? Okay. Sino mas selosa? Wala. Wala sa inyo? Wala kang pakialam, bahala ka dyan. Pag kahit may kasama ka dyan, don't care. Okay. Sino ang mas ma-I love you? Okay. Sino ang mas malinis sa bahay? O wala? Depende sa context ng linis. Pero ako yung mas naglilinis. Kasi minsan mas madami akong kalat. Nagde-declutter. Nagka-clutter kasi yung things ko. So kung ikaw yun, siya mas makalat. Parang ahas nga Sino mas magagalitin? Ako. Okay. Sino mas madaldal? Sa ating dalawa. Pag sa aming dalawa ako. Pagka may tao? Siya. Okay. Sino mas magastos? Sino mas mahaba ang pasensya? I think ngayon sa aming, katulad share ko kanina, both na kami. Okay. Parang, yun nga, nababalance na namin. Ako, hindi ako mag-guess ngayon pero sino mas matakaw? Sorry. Okay. Sino ang mas masarap magluto? Okay. Sino ang mas ma-forgive? Mabilis mag-forgive. Nagtatanim daw siya. Sino ang mas mabilis mag-sorry? Yung sorry ka na ngayon, sorry. Ako na yun. Mabilis ka mag-sorry? Oo. Kasi yung mindset ko nga is, we don't need to sleep on it. Parang dapat... Sorry na kaagad. Okay. Sino ang mas maluho? Sino mas mabilis mapikon? Ako. Okay. Sino mas clingy? Clingy. Sino mas galante? Galante sa amin dalawa siya. Okay. Sino mas martir? Parang wala naman. No? Walang martir? Wala. Lumalaban, palaban? Parang dahil alam na nga namin yung standard or absolutes. Sino mas malakas mang asar? Siya. Okay. Ano yung term of endearment niyo? Paano niyo ba tinatawag ang isa? Honey ba? Honey. Love? Initially, honey. Tapos naging parang bebe. Ngayon? Pero, informal, Paano pagkagalit ka? Ano tatawag mo sa kanya? Pangalan. Or Alan, gano'n. Ikaw? Gano'n din, Alan. At real name? Oo. Paano nga daw sample? Alan, gawin mo nga to.
Ikaw? Ayun, Pat. Pero paano pag naglalambing? Han. Han, paano tawag? Sample? Uy, honey. How do you keep the love burning? Paano ba ito ginagawa? I think yung love is a choice. Totoo yung love is a choice. Pinipili mo talaga siya. Pinipili mo siyang gawin every time. Consistent effort. na effort talaga. Yeah, effort. Kaya hindi ba, diba, usually nagdo-die down kasi if there's no effort in place or communication. Okay. What did you learn sa love so far? Love. Ikaw muna or gusto mo? Marami na ba kayo natutunan sa pagmamahal na ilang taon na kayo? 5? 5 years? Ano yung natutunan sa pagmamahal? Consistency dapat. Consistency in terms of everything. Consistency like, sa efforts, consistency sa affirmation, consistency sa actions. Dapat consistent talaga. Ikaw, Pat, ano yung natutunan mo sa love so far? Yung sa love, yung sa Bible verse na 1 Corinthians 13:4, actually, meron ako lagi nito sa phone. Yung love is patient, love is kind. Okay. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. So, yun, tinatry din namin. It keeps no record of wrongs. So, you live that by the Bible verse? I live by this Bible verse. Kasi, kumbaga pag naging innate na siya sa mind and spiritual being ko, technically, parang like for example, nagtitrigger sa akin, pag medyo nagkaroon kami ng alitan, minutes or 5 minutes or even 10 minutes, sinasabi na ng mind ko or ng puso ko na, hindi, magbati na kami. Or ako na yung lalapit. Sabihin ko sa kanya, hindi ka magsasorry, yung gano'n. Sino nagkamali? Yun. Tapos maglalay na siya. Yun, parang it actually lightened the feeling. So, kumbaga, it's really a choice for us na, if you're choosing to do efforts, to be kind lang din, to be patient, and things like that. So yun talaga yung part of me na I live by it. Di ba nung kinasal kayo, merong sinabi doon na till death do us part. Paano ba napapanatili yung promise na yun? Or paano ba magkaroon ng long-lasting relationship? Ano ba yung sikreto for that? Para sa akin, walang secret dun. Talaga. So, paano ba magtagal ang relasyon? Effort on both sides. Show up. Like? Each partner is a pair. One gives effort, one gives appreciation dapat. Tapos, appreciation sa mga maliliit na bagay? Sa mga effort na binibigay, you reciprocate. And it's not 50-50. There are times, although ang total ninyo 100, there are times na 80 ka, 20 siya. Minsan 90 siya, 10 ka. Minsan 100 ka, 0 siya. Pero yung total, 100 pa rin. So, dapat laging kumbaga may equation na dalawa talaga dapat. Hindi pwedeng isa lang. Hindi kaya ng isa. Okay, ikaw, Pat. Paano ba magtagal ang isang relasyon? Siguro for me, yung reason na magtatagal, it's yun nga, like what we mentioned kanina, it's by choice. And if ever, like for example, you keep on choosing that person na to be part of yourself or your life eventually. So kumbaga, anything within that bounds is meant to happen lang na this is gonna be, ito na yun parang everyday I'm living with him and kumbaga, like for me, kung ano yung gusto ko na dapat ganun din yung bigay ko sa kanya effort. Kasi nga, it's yung reciprocation na parang kailangan namang mag-expect ka ng something pero ikaw wala ka namang binibring to the table. So technically, it's ano nga yung term? I forgot, sorry. I keep on forgetting, pero it's give and take. Relationship is really any kind of relationship, even especially married life or tawag dito, romantic relationship should be like that. Hindi siya yung give or take. Kasi one way or another, the other person would feel na hindi siya loved or something. Okay. Pag may anxiety or depression yung partner nyo, ang bawat isa sa inyo,
how do you support each and everyone? Kasi, di ba, pag nga nasasaktan yung partner mo, nasasaktan ka rin. So, paano mo tinutulungan o sinusupport yung partner po pagka meron siyang depression or anxiety? Feeling ko ako lang nagkaroon ng gano'n. Nagkaganon. I mean... May times na ba na gano'n? Okay, so, how do you help each other or how do you support kung isa man sa inyo may gano'n? Ako mo nag-start ko next. Siguro just by listening. Let's say, listening or just be with that person. Just be by his side. Physically, okay. Emotionally, and let's say, parang you just have to have a perfect balance of you are with that person. Alam ng tao na you need, paano ba? Parang you need to ipa-feel mo dun sa tao. Like for example, in my case na I'm with him, let's say whatever he's feeling it's valid. I am here to listen, to parang maging outlet. Let's say if he's not feeling well and things like that. Ikaw, Alan, paano mo sinusupport si Pat pagka meron siyang anxiety, depression, or even nasa lowest point siya ng buhay niya? Anong ginagawa mo to support her? Hug. Hug? Tapos, kino-comfort. Comfort? Yun. Tapos? In-encourage. Ako parang yung tatlo lang naman lagi. Tsaka, I think food. Malagi siya food. Bibilang kita. Okay. Example, although matagal pa, kasi 5 years pa lang kayo. Kunyari, may renewal of vows kayo ngayon. Ano yung gusto niyong sabihin or message sa bawat isa? Mauna ka na, Pat. Alan. Sa Alan. Ano yung gusto mong message mo sa kanya? Kunyari, renewal nyo ngayon. Kasi renewal parang 25 years yata sa Catholic. Or pwede din 10. Pwede 10. Kunyari, renewal of vows ito. Nung kinasal ba kayo, meron kayong mga promise na customized o wala? Wala. O kunyari, first time to. Customized na message mo kay Pat for the renewal of vows. To be always there for her, to highs and lows. To always be proud of her and her achievements. Yun lang. Sa akin yun lang. Short pero sweet. Simple but rock. Yeah. Ikaw naman, Pat, ano yung kunyari renewal of vows mo? Siguro ano yung message mo kay Alan? Na para meron ka ng customized message pagka 10 years na kayo. Okay. Actually, siguro yung... Dati kayang kukantahin, pero ngayon medyo mataas na kasi siya. So, I'll take it from the lyrics of the song from Katy Perry. So, Unconditionally. So, I'll take your bad days with your good. Walk through the storm. I do it all because I love you. So, I will love you unconditionally. We don't have to have that fear now. So, since you're with me, let go and just be free. I will love you unconditionally. Let go and just be free. Parang just do what you need to do. I mean, kasi what we are doing, what we practice kasi in our relationship is we still have our own things. We still have our own goals, pero dapat yun nga, align siya. And yun, binibigyan niya ako free will to do my stuff. So, for me, it's really a blessing then we're together kasi I think I've accomplished enough then or accomplished more when we're together. Okay. One of the problem ng marriage ay yung having an affair, pangangaliwa. Sa tingin nyo, individually, paano ba naiiwasan yung pangangalun niya? Lalim ng Tagalog. Pangangalun niya, oo. Yes. Having an affair with someone else. Gusto mo start? Paano ba to maiiwasan? Para sa mga nanonood sa atin na mga in a relationship. Sige. Siguro I think before medyo parang close-minded din ako dun sa na yun nga, dapat when you're in a relationship, there's no parang wala talagang cheating at all and stuff. Wala cheating. Okay. In Pero when I came to realize, parang I'm been parang reading lots or parang at times kasi let's say in a relationship, the other person
hindi niya talaga choice. Or parang dahil what happened is very unfortunate lang yung relationship nila. So, for me siguro yun nga, yung kanina ko na-mention going back is communication is really the key. As much as possible, learn to communicate 100% with your partners. Yung second is, whoever you're encountering outside, always and always, parang know the boundaries. Whether it's discussion-wise or physical boundaries, definitely there is. And I think the third one is, parang just be present with your partner. Parang whatever, or kumbaga present and also share whatever you're feeling. Like yung part nung one siya. So kumbaga, be present na I'm feeling this time, feeling this or I don't feel good with you, or parang I'm not really happy. Kunwari, I'm not happy with the relationship. Maybe because kulang to sa atin, ganito. Or you want to have more effort. Yun, parang kumbaga present, be effortful din. Kasi parang, and pinaka-importante pala, the respect. Mm-hmm. So, always and all, parang yun, as I mentioned kanina, always have respect to your partner. Parang mentally, verbally, emotionally, respect the individuals or your partner na, kumbaga, just wala ka dapat i-violate na anything. Okay. Alan, paano maiiwasan yung cheating? Especially sa mga boys. Ako, para sa akin, well, lalo na ngayon, kayo nilalapitan kunyari. It only works for me. Medyo hindi siya romantic, no? Medyo scientific siya. Okay. So, for me, this is one of the concepts I learned from my coach when I was running real hardcore pa. He calls it the 5-finger rule. So, ang dami mong mga rules sa kanina, 5 din. Ngayon ang 5 finger, puro 5 Okay. 5-finger rule. So, first and foremost, diba, I'm a husband to her, to Pat. Tapos, then I'm a son to my mother. Then, I'm a leader and an officer sa branch, sa bank. Then, I'm a learner. And I'm a friend to a few friends that I have who I consider really good friends. So, any activity that I do that is not related to those 5. Some people can do 6 rules. I prefer 5 for safety. So anything that someone will ask me for something na hindi related dito sa 5, it's an automatic no. Oh. So ibig sabihin, pag nag-utos nanay ko, pwede ko gawin. Pag nag-utos siya, pwede ko gawin. Pag may problema yung friend ko, pwede ko tulungan. Pag may kailangan akong basahin na libro or podcast, pwede ako makinig. Anything other than that, halimbawa, may nag-iya sa akin kumain, hindi ko naman friend, easily no. Diba? Okay. So, you have to be, syempre, as a leader, ganun din. Kung anything about work, kung client may concern, kahit weekend, kahit after office, sige, sugod. It's about work. Nasa 5-finger ko So, gagawin ko siya. Pero kung hindi tungkol doon, automatic pass or no na yun. So, in addition to that philosophy, that practice, you have to, for me as a guy, you have to be ambitious. You have to have a goal, clear set of goal na gusto mo. Kasi when you are laser focused sa isang goal, the chances of you yung malihis yung daan mo, maliit Kasi for me, gusto ko to get a high position sa bank. Gusto ko maging higher leadership sa bank. So, siyempre, kung nandun ka naka-laser focus, lahat nung kahit ano pang model yung babae, kung hindi siya aligned dun sa 5-finger rules ko, kung dun sa goal ko na maging ganito kataas yung rank ko para makapag-provide sa family ko, it's an automatic no. So, hindi ka lang tumatanggi, pero you're trying to put yourself in situations na wala din yung tukso. Halimbawa, may lumapit sa'yo na girl, tapos nilalandi ka na. Anong ginagawa mo? Mag-open ba ng account? Marami bang pera? Okay. So, pag may ganyang lumapit sa'yo, nilalandi ka, ganyan ang gagawin mong style. Well, open ka naman ng account. Dala ko na lahat.
Pirma ka na lang. So, aalis na siya? Hindi no, kung mag-open siya, sige, tuloy yung transaction, di ba? Okay. Alagaan ko yung kayamanan nila. Okay, halimbawa naman, ito lang, example lang, kung hindi naman sinabi mangyayari. Halimbawa, nahuli mo si Pat na meron na siyang, nag-cheat siya, or meron siyang kalaguyo, or ganun din sa'yo, Alan, nahuli ka naman ni Pat. Ano yung gagawin mo? Hihintayin ko na lang siguro kung uuwi pa sa bahay. Pero will you forgive her? Kung nangyari man yan? Based on my personality, mukhang hindi. Hindi. No second chances. You can always forgive, but you can never forget. Kasi I have also a saying na sabi nga nila, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. So, hindi ka naman magiging victim kung hindi ka rin magpapa-victim. Nasa sa'yo. Again, it's every person's prerogative and prinsipyo, di ba? Pero sa'yo, yun yun sa akin. So, sa kanya, I think it's the same. It's one thing na very aligned kami sa absolutes namin. Ikaw din, Pat? Ganun din? Kung nahuli mo siya, na meron na siyang having an affair or nag-cheat siya, yes. Ganun din ang gagawin mo? For me. But let's say, for example, if I'll be giving an advice to other people, it would be different. Kasi iba-iba kami ng case eh. That works for you kasi? Yes. Okay. So, yeah. So, kung baga before kasi, I mean, outside our relationship, close-minded ako na, pag may nag-cheat or may third party, meron is agad na, ano tawag dito, ito na yung may cause or something. Pero, if you parang dig deep into the cause of it or the yung relationship, minsan kasi magbabago na yung mindset mo in terms of those people. Parang ganon. Parang nag-iiba yung mindset mo eh. Kapag dami mo na-encounter din na tao. You tend not to judge then also na, bakit this person parang had this affair. Pero, kumbaga, dun sa married life pala niya, hindi sila sobrang happy. Yung mga ganon. So, it is case-to-case basis. But for us, that's actually how it was gonna work. Okay. Sa mga viewers natin o kaya sa mga nakikinig sa atin na in a relationship, halimbawa sa ngayon, rock bottom yung relationship nila or parang alam mo na yan, parang maghihiwalay na o kaya may tampuan sila. Paano ba mariregain uli yung love nila to each other? Paano ba sila magkabalikan ulit? Or bumalik sa dati yung relationship nila? Ano sa tingin mo yung pwede niyong masabi sa kanila? Siguro start ko sa akin. Siguro kakanood ko ng drama na. Kakakay-drama? Hindi, pero reality-wise, parang yun nga. Depending on the situation, if both the person or people in the, tama ba? Basta both individuals in the relationship, if they really want to save the relationship marriage or the relationship, definitely they have to make the double effort. So unless they are willing to do something about it, nothing would change kasi. So yun nga, 'di ba? Kumbaga wherever we are in our lives right now, if we won't change things or habit na we are doing, wala talaga kasi magbabago. Just like in a relationship, if parang gusto mong maging ganito yung relationship mo pero you're not willing. Kunwari, yung husband and the wife. Yung husband is never niyang in-affirm yung girl or never niya sinurprise, never nag-effort. And then the other is the woman naman is hindi rin siya nagpo-provide ng service like lutuan or whatever. So parang nag-aantayan sila, 'di ba? Tapos in their minds, they're not happy about their situation pero wala din silang ginagawa. So nothing's gonna change on their scenario, on that specific scenario, on their situation. So unless they are willing to do one step different or more steps different, definitely yun lang yung magiging way. So kumbaga, it's really their choice to make something different or to talk things or to talk about whatever they need to do or to do about or parang yun. Basta parang ganun. For me talaga... Extra mile daw. Effort and communication. Okay. To be... Ikaw, Alan, ano sa tingin mo yung dapat gawin ng mga may tampuhan dyan or nagkakalabuan na yung relationship nila? Continuous effort. Kasi, relationships are like life itself. You really have to nurture it. You really have to feed it. There are times din kasi syempre minsan pag married kayo nagiging complacent kayo sa isa't. I remember
couple of months ago, di ba? Sabi ko, Han, alis tayo. Sabi ko, bakit? Ano mayroon? Wala lang. Tagal na tayo hindi nag-date. So, you really have to remind yourself na, di ba? May date time. Kaya kahit mag-asawa na kayo, whether may anak or wala, you really have to... May pa-surprise pa rin. Oh, actually, kahit hindi surprise just, di ba? Tapos, make an effort, date kayo, tapos siya, yan, pag nagde-date kami, wag kang mag-cellphone. Walang mag-cellphone. Diba? Actually, very rarely that we have the cellphone. Kailangan mag-usap kayo. I mean, like, iba yung, syempre, nasa kama, patulog na, nagsa-cellphone. So be it. Everyone has their habits, di ba? Pero yung, pag nag-heart-to-heart to kayo, heart-to-heart, walang cellphone. Okay. Distract. Sa mga viewers natin or nakikinig sa atin ng mga single pa rin at wala pa yung right person sa kanila, hindi pa dumadating. Ano ba yung mapapayo sa kanila? Dapat ba sila lumande? Ano ba dapat ang gawin? Very, very good topic siya kasi parang I've heard the podcast yata or content about it na parang ano yung dapat gawin ng mga single dyan. So for me siguro may recommendation. What can you tell them? Hindi, parang siguro just like kunwari ako personally as a woman or I know what I want. So definitely I know what I want and usually kasi I'll go for what I want. So don't settle for less, parang ganun. Yeah, don't settle for less. So let's say for example as a yun nga kumbaga, dahil alam mo na nga kung anong gusto mo, specifically may perception ka of how you want your boyfriend or husband to be like. So be out there and then, paano ba? Try to meet others, no? Kasi, or talk to somebody else. Parang kasi, tsaka yun nga, parang in the perfect place. Let's say for example, you want a person na athletic or let's say God-fearing. Siyempre, hindi ka pupunta dapat doon ka sa crowd na yon. Sa crowd ka na yon. Kasi siyempre, mamaya broken-hearted ka kasi na-meet mo dito. So, wrong tsaka person. Yun nga, try to yung guard your heart din na parang dahil alam mo na yung perception mo of who you want to be with. Kumbaga, i-put mo talaga yung self mo na I'll be serious about parang serious about knowing the person. Like, yun nga, hindi yung mabilisan. Paano pagkataon na? Hindi pa rin dumadating yung right person sa kanila. Mag-antay lang kayo. Kahit 5 years na, wala pa din. Alam ko na mabasa ang comments sa gano'n. So, parang... Paano pag 10 years na wala pa din? Lalandi na ba ako? Yung siguro, depende sa, yung siguro landi kasi is, in Filipino, it's like a negative term. Pero, yung aggressive ka na. Oo. Pero for me, lang, just be, parang openly dating. Or open to, yun nga, conversing. Usually naman, like parang sa speed dating, diba? You get to know, parang pag hindi. Gusto mo ba speed dating ngayon? Parang alam ko lang ngayon, parang Tinder, Bumble na lang eh. Pero ibig sabihin yung right context na you know naman, ano yung hinahanap mo. Okay. Gusto ko try to mingle to those parang group or something. Okay, ikaw Alan. Ikaw may Paano, ano masasabi mo sa mga single pa? Ang tagal na. Wala pa rin yung mga hinahanap nila. Single guys, siguro Ikaw kasi dumaan ka rin doon eh. Be a man, yung a man's man. So, kumbaga sa girl, may girl's worth. Know what you're worth. Tapos, and take care of your name. Because your last name is one of the most precious things that you can give away to the other person. Partner. So, try not to do it spontaneously na marami. Tapos, being a man, be a provider, be a protector, be the foundation, be the beacon of the family. And, know your absolutes. Okay. Yeah. Lima rin ba dapat to? Kasi, hindi naman. Hindi naman. Pero, kasi, the more you have it narrowed down, the more na-filter mo na yung mga babae na, di ba, kahit na, sabihin mo, kahit na sexy, model, artista, kung dalawa o isa lang doon sa absolute yung isipin mo, araw-araw doon, core values mo, kaaway mo dahil doon. Di, magsasayang ka lang din ng oras, isasayangan mo rin din yung oras ng isa. So, yung isang nakikinig sa atin, 10 years nang wala pa, anong dapat niya nang gawin ngayon? Lalaki, be a man, be assertive. Siguro always keep in mind, as a man, karapatan mo manligaw.
Yung babae, karapatan lang niya kung ibabasted ka. Pero karapatan mo yun as a man manligaw. So, be assertive. Hindi naman, don't simp. My God, don't simp. Please, don't. Yung lahat gagawin mo, bend over matter para lang sa babae. No, don't be like that. Ano lang, just be a man, be a good provider, be a good, leader. Sa lalaki kasi walang, yung edad. Parang hindi nagmamatter. Parang sa babae lang yata yung merong hinahabol kasi sa pagbe-baby eh. Pero kasi contrary to the belief, no? Kasi we have this taboo expression din sa world of dating na lalaki kasi yung nanliligaw. Yung babae naghihintay lang. But if you study, like, I read a book sa NPL, Neuro-Linguistic Pang-matalino dito? Okay. Actually, kahit ikaw yung lalaki, nakita ko siya, babae, type ko, ngumiti ako. Actually, kung hindi siya nag-smile back, walang nangyayari. So, actually, ang ano dito is, ang inaano mo yung law of attraction, ang tinitingnan mo dito, kung ikaw yung lalaki, actually, hindi ikaw yung hunter. Yung babae yung hunter. Kasi the moment na ngumiti siya sa'yo, ikaw na yung target eh. Diba? So, as a woman din, siguro, learn how to show openness. Tsaka mas marami kasi yung single ngayon na babae kaysa sa lalaki. Tsaka may limit kasi sa girls sa pagbe-baby nila. Pag 35 above na, nahihirapan na sila mag-baby. Kaya dapat mas bata, 27, 28 eh. Tinamaan. Okay. Para sa ating last, what is your favorite Bible verse? Yun. And why? Actually, kaya ako nag-browse. Sinong gustong mo? Proverbs 22:4, humility is the fear of the Lord. Humility is the fear of the Lord. Why? Bakit yun ang favorite mo? Always be humble. Stay grounded. Parang in terms of business and in work, keep your head down. Keep grinding. Parang it's what you do in the dark that puts you on the light. Okay. Diba? Parang just work in the dark. Then when God sees you, He will put the light on you. And you can never go wrong with being humble. Yes. Okay. Pat, what is your favorite Bible verse and why? Ako, digo. But for me, yung Proverbs 3. Pareho kayong Proverbs. Oo, pero yung sa akin more on trust. Yung aside from dun sa love Bible verse kanina, love is kind. So I have two talaga na I really... Favorite. Pero you live by, and also it's my guiding principles din also is trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. Anong chapter yan? Anong Proverbs verse? 3:5. 3:5, okay. Yeah, chapter verse Bakit 5. yun? Kasi for me, regardless if we have parang feeling natin, we know what to do. Kumbaga, hindi, kaya ko nang i-wing yun or kaya ko nang, alam ko nang gagawin or something. But iba pa rin if we put our full trust in the Lord. And kumbaga, hindi lang yung, kung ano gusto kong mangyari. Usually before, siguro in mga early years ko, ganon. Pero when I actually parang wait for Him to do parang grace on my, or give provisions, sobrang tremendous yung nangyari. Experiences, story. And then siguro yung pangalawa is Psalm 37, 4-6. Okay. Yung delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Okay. Yeah, commit your way to the Lord, trust in Him, He will act. He will bring forth your righteousness as light and your justice as noonday. So, almost the same, trust and commit. Okay, bakit yun? For me yun din, parang you need to commit whatever you're doing then to God. It's technically parang yun nga, committing to Him na, ito, kunwari, may meron ako, kunwari, even yung simple as driving, I'm committing, kunwari, pag nagda-drive ako, yung act of driving is, I'm actually on the road, talking to Him, yung mga ganon, this is my peace time or something, or yung mga simple as even yung reading books, mga ganon. So, technically, everything should be with Him or to Him, parang offered to Him.
Guys, if you found this episode informative, useful, helpful, and meaningful to you, let us know in the comment section. At kung gusto nyo naman, yung love story nyo naman, yung next na may feature dito sa ating channel, message nyo lang ako sa lahat ng social media ko, whether it's TikTok, Instagram, it's Abel Flora. Lalagay ko sa description box. Okay lang din ilagay sa description box yung social media nyo in case mayroong gustong makiconnect sa inyo. Okay, lalagay ko sa description box. Pati itong pinuntahan natin itong lugar na to, itong En Grande. Ilalagay ko rin yung social media niya sa description box in case gusto nyo mag-order dito or gusto nyo subukan yung mga delicacies nila dito. So, this is your chance. Baka meron kayong gustong pasalamatan or shout out. That's your camera. For me... Mabaliin. So, if you need, more of, if you need, i-plug ko ba? If you need any, parang support on AI, behavioral data analytics, so I'm here. And thanks to my tita who actually allowed us. Tita, ano ba name niya? Tita Car. Tita Car, hello. Take this, thank you. Video here, or do this video here sa En Grande. Saka si ate na nagsiserve sa amin, tumutulong. Yeah, and then the other crews then. Thank you. And just follow Daisy. Our baby. Ano ba name niya ulit? Daisy. Okay, ikaw alam. May gusto kong ibatiin ng pasalamatan. Shout out. Thank you to everyone who subscribes and follows si Sir. And if you want to learn more about financial matters, you can contact me also. Okay. Lalagay ko sa description box. And thank you guys for doing this ha. So, para makatulong tayo sa ating mga viewers. Thank you. Yeah. Tapos na! How's the experience doing this vlog? Ano ba? Na-excite ba kayo? Kinabahan, natameme? O hindi kayo nakatulog? O wala kayo masyadong maisagot? How's the experience doing this vlog? Siguro I'll start with me. It was really fun. And I know naman Abel from the I think past few years even yung mga early days ko working. So I'm really happy to see you again here po sa vlog. And thanks for inviting us also. It was really fun, chill lang, and I think I've been... Kinabahan ka ba? Hindi naman. Actually, medyo kabado, kaya kanina nagbabasa ako sa phone. Kabisado ko yung verse technically, but siguro for support, I need to use the phone. But all in all, it was a great experience. And I know you actually have talagang real purpose in doing or it's my advocacy for doing this. Thanks for allowing us to share. Sharing your platform and being part of this advocacy. Yes. So, ikaw, Alan, how's the experience? Ulitin mo ba to? I don't mind. Kinabahan ka ba or lang? Chill lang ako. Chill ka lang din? I had fun. Hindi ka nahirapan ka ba sa mga tanong? Hindi naman. Actually, nagulat nga ako yung hindi ko in-expect yung ibang yung sagot. Oo. Ngayon mo lang narinig? Yung iba narinig ko naman na, pero para sabi ko, hindi ko in-expect na yun. Isasagot niya. Yung sasabihin niya, sobrang serious tone. Pero I think that is what parang needs to be heard din. In terms of the Kasi ngayon lang may camera kasi ngayon eh. Pero iba kasi pagka kayong dalawang lang yung nag-uusap eh. Yes. Lalo na yung promise of vows. Yeah. Hindi nyo usually ginagawa sa bahay. True. Hindi naman kayo nagaganon. Ano message mo sa akin? Wala namang ganon-ganon, di ba? Yeah. Okay, thank you. Super appreciate ko here, especially yung lineup of your questioning. And even yung other mong topics, it actually resembles to different type of genre din. Okay, thank you for doing this para makatulong tayo sa ating mga viewers. Tsaka para meron tayong ambag, alam mo yun? Yeah. Para pagka, alam mo yun, kasi lahat tayo mawawala. Pero itong video na to, mapapanood pa ng next generation. So meron na tayong maiiwan na contribution para sa kanila. Thank you. Thank you. Congrats.
Hello everyone! Andito tayo nga pala sa En Grande by Nani Special Halo-Halo. So, syempre, ang mga nandito ay halo-halo, pero meron din sila pansit, tsaka carbonara. Ano ba meron? Sugar so far? Shanghai. Tsaka Shanghai. Yeah, meron, ano pa bang meron natin? Yeah. Actually, yun din. Pakita namin. A la carte. Ipakita namin mamaya yung menu dito. Okay. So, dito sa halo-halo, ang kakaiba dito, ang napansin ko, yung yellow niya, siya na mismo yung parang flavor niya. Unlike sa iba, di ba? Kaya sa ibang halo-halo. Halagyan po ba ng milk? Merong, ang ice nila is, yung ice na talaga, plain ice. Tsaka may mga ricado. Ito, may mga ricado, tapos yung ice niya mismo, siya na yung flavor. Yan, like order ka ng strawberry. Yung ice niya, strawberry na. Ganun din yung, ano yung in-order mo? Ube. Ube and Melon. Melon. Ganun din same lang na. Okay. Ano ba yung distinct yung napansin doon sa lasa nito? If ever. Same lang ba sa iba or meron siyang edge? Well, for me, yung edge is rich, yung rich flavor niya. So for me, overall parang match everything, gano'n. Tapos, kasi kahit na may sahog siya, yung kung ube inano mo, prominent pa rin yung ube na lasa. Okay. Hindi sila yung flavoring lang. Tsaka yung kanina, kung ano yung flavor, that's gonna be your toppings for the ice cream. So, kakain lang natin. Yung biggest one is 150. 20 ounce. Kasi ang size nito is large ba ito? 20 large. Ito, medium. Ito yung small. Small and medium. Yes, medium. Yung 12 ounce. Yung medium, magkano? 130. 130 and this one? 110. 110. Parang 20 pesos difference per size. Magmalaki na lang kayo guys, konti lang difference. Pero affordable naman siya compared sa iba na nakakita natin. Top. Andito sa Molino 3. Molino. Town and Country West. Cameraman, ikaw, punta ka nga doon dito. Ang in-order ng cameraman natin ay melon ba yan? Mango. Mango. Kamusta naman? On the spot ko siya tinawag, guys. Mango flavor din ba yung ice cream? Mango, di ba? Okay, this is your chance, Pat Alan. Invite mo na sila pumunta dito sa En Grande by Nani Special Halo-Halo. Pat, that's your camera. Yes. Hello, everyone. So, if you're in the South area, just visit us. I mean, here, come by in this store, En Grande Halo-Halo Molino 3, Town and Country West. Ano ba ang landmark? O lagyan na lang nila sa map o sa Waze? En Grande Molino 3. Yun yung yun na yung pinakalalabas. Okay, Alan. So, yan. Invite mo naman sila. If you have summer cravings. Kahit hindi summer. Kahit hindi summer. Basta halo-halo cravings. Yeah, and good food. Okay guys, puntahan nyo dito sa may Molino itong En Grande Special Halo-Halo. Masarap siya. Tapos sulit naman and sulit worth it yung punta nyo dito kung dadayo kayo dito kung nandito kayo sa within the vicinity. Okay, thank you. Thank you. Hello mga ka-IWAP! Nandito ngayon para tikman ang isa sa mga produkto ni En Grande Halo-Halo by Nani at Molino Branch. Meron tayo dito chili garlic, chicken pastil, and sisig bagoong. Ito bago sa akin to, tsaka yung chicken pastil. So tikman natin. Ito medyo marami-rami mga kalaban to sa market. Pero itong dalawa, medyo bago sa panlasa ko to.
So, tikman natin, guys. Tara. Siksik naman siya. Si sisig bagoong. Kakaiba rin ito eh. Tingnan natin. Wow, maraming laman. Oh. Maraming laman, siksik. Tingnan natin. Ito, may laman dito. Yung amoy, bagoong talaga siya. Sa lasa, tingnan natin may kanin. Baka mas masarap. Lalo. Masarap siya. Lalo na pag hinalo mo pa sa may mangga to. Pero sa kanin, okay na. Sarap na ako dito. Okay? Chicken pasta naman. Parang iba rin siya. Siksik din. Puro laman. Sarap pa. Hinimay-himay pa talaga nila. So, ganyan talaga siyang chicken pastel nila. Di ba kasi pork, di ba ginagamit? Okay siyang papakin. Kahit walang walang rice or kahit na anong panlalasa mo dito. Chili garlic naman. So, ito yung marami sa market talaga. So, ano kaya kaibahan dito? Sabi rin dito na preservative added. So, iba kasi meron. So, chili ingredients niya is garlic, chili, and pepper. So, for orders, pwede rin kayo tumawag sa 0998-550-0162. Ito, kailangan siguro may toyo at sili lang to eh. Pero pag inalo mo siya, kaiba siya. So, kailangan siguro may pang-ano tayo dito. Kanin. May kanin. Chili garlic din. So, minsan kasi gusto ko kanin lang eh. Para makita ko yung lasa niya talaga. Tignan natin ito. Sarap. So, masarap naman siya. Tatatlo sila na bago sa panlasa ko. Now, we just itry nyo rin para malaman nyo ang magkakaiba nila. Kasi marami silang may magiging maganda para sa inyo. So, I think masasarapan din kayo sa tatlo na ito. So, ano pa hinahanap nyo mga ka-IWAP? Try nyo na rin. Okay? Thank you.